Hi everyone! Magandang hapon o magandang umaga kung anong oras mo man ito pinapanood. Hello po! Welcome back sa ating channel. Ako na naman ang nag-iisa ninyong Mama Mia, maghahatid sa inyo ng panibagong kwento ngayong araw. Pero bago ang lahat, nais ko munang pasalamatan ang ating mga subscribers na lagi talagang nakatutok sa atin, yung mga nag-click pa talaga ng notification bell para lagi silang notified sa tuwing meron tayong bagong kwentong ina-upload. O di kaya naman, yung mga nag-check talaga mismo araw-araw sa ating channel, tinitignan kung may bago ng upload. Kasi minsan, si YouTube, 'di ba, hindi up to date kung magbigay ng notification. Yung iba, 30 minutes after, 1 hour after. Pero yung iba talaga, pinupuntahan yung channel natin. Tapos, nagbe-message, Mama Mia, bakit wala ka pang upload? Naku, maraming salamat po sa inyong pag-aabang. Siyempre, bilang pasasalamat sa inyo, as much as possible, gusto kong basahin ang lahat ng inyong mga pa-shoutout, mga comments. Siyempre, kung hindi man po ako makakapag-reply, naku, susubukan ko po sa mga susunod na araw na mag-reply na ako sa mga comment ninyo. Hello po, Ayla Z. Ayan, wala raw talaga siyang pinapalagpas na storya at pinapakinggan niya talaga lahat ng ina-upload natin. Glyza Bilbar, maraming salamat. Nancy Asperas, thank you so much. Siyempre, Gimaras Girl, lagi nga nakatutok sa atin. Pinupuntahan pa yung mga old videos natin. Hello po. Lala Yusuf, maraming salamat. Veron Amparo, thank you so much. Riza, Ann Soto. Ayun, Tina Season. Ayun, maraming salamat Christina and welcome to our channel. Ayun, hello daw kay Ambo, Delia, Jocelyn, Maricel, Jeanette, and May. Palaging nakikinig sa atin. Jaso Channel. Siyempre, Fam Katong, maraming salamat Fam sa iyong pakikinig. And maraming salamat din sa lahat ng mga taga Rizal, taga Batangas, taga Bulacan. Nako, maraming salamat sa inyo. Hello din kay Rhea Gonzaga, Roseline Valencia, maraming salamat. Merchie Vlog, Bukalig, thank you so much Madam Merchie. Ayan, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Christian Magana, hi Christian, welcome sa ating channel. Sakura Vlogs, thank you. Maria Rapada, Cecil Candelario. Hi Cecil! Hello po sa Candelario and Moreno family sa Himamaylan City, Negros Occidental. Hi sa inyo. Maraming salamat. AAS 5143. Grabe naman. Linz, tama po bang pagkakabasa ko? Ang ambisyosong singer. Hello sa iyo. Maraming salamat. Emily Lacuesta, Axel Gaspar. Maraming salamat Axel. And hello daw kay sa kanilang safety officer na si Fatima ng buhay ni Sir Leo at sa construction queen namin na si Madam Romeo Jopay Herminal Jr. na laging nanggigigil sa mga manloloko. Nako, nakakagigil naman talaga yung mga manloloko na yan. 'Di ba? Yung mga taong hindi naman dapat nagloloko dahil minamahal naman sila pero nagloloko pa rin. Yan yung mga taong nakakagigil. Mga taong parang ipis ang sarap-sarap tirisin. Charot. Hi Jovelyn Ngalano. Maraming salamat sa inyo. So Precious Les TV. Thank you so much. Ayun. Jamie Rodriguez. Maraming salamat Jamie. And ang ambisyosong singer, oo, na shout-out ko na yan. Thank you so much. Shout-out din sa mga taga Saudi Arabia. Ayun, Janice Bagino. Hi, Janice Bagino. Baby Jane Atayde, maraming salamat sa iyong pakikinig. And syempre, kay Dolor Jacob, ayun, happy birthday. Happy birthday, Dolor! Saan tayo? Ha? Libre ako. Hindi ako manlilibre, pero libre yung time ko. Charot. Marilyn Castillo, hi! Maraming salamat. And syempre, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po na shoutout, relax lang kayo dyan. Baka bukas, sa susunod na araw, sa makalawa, kayo na ang shoutout natin, 'di ba? Lagi niyong tatandaan na tayo naman po ay nagsisikap na mabasa ang inyong mga komentaryo. Pero sadyang napakarami nyo talaga. Maraming salamat dahil marami kayo. Kaya hindi ko nauubos ng isang basahan. Pero rest assured po sa mga susunod na araw, linggo, mababasa at mababasa din yan. Comment lang kayo ng comment. Huwag kayong magsasawa, okay? And syempre, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat unahin.
Yung kapakanan ng ibang tao o yung sarili mong kaligayahan? Simulan na natin ang programang inyong laging inaabangan, ang Dear Mama Mia. Lagi nilang sinasabi na piliin mo yung magpapasaya sa'yo. Pero paano kung kapalit noon ay ang pagkawasak ng isang buong pamilya? San ka ba lulugar? Lalaban ka ba sa tama? O mas pipiliin mo ang sayo ay magpapaligaya? Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo at sa mga araw-araw na nag-aabang ng mga bago mong upload sa iyong YouTube channel katulad ko. Mama Mia, itago nyo na lamang ako sa pangalang Brenda. Isa sa mga pinakauna nyong listener nung unang beses pa lang kayong nag-upload ng mga kwento dito sa YouTube. Mama Mia, masasabi ko po na nung una pa lang kitang napakinggan ay magaan na ang loob ko sa'yo. Hewan ko ba? Sa dirami namin ng mga channels na katulad nyo ng content, sa'yo lang talaga ako naglakas loob na sumulat. Mama Mia, I'm in my 20s na. Late 20s to be exact. And ngayon po, problemado po ako nang dahil sa tinatawag nilang pag-ibig. 17 years old pa lamang ako, Mama Mia, ay nagsimula na akong pumasok sa pakikipagrelasyon. Hindi naman nagiging problema yon dahil hindi naman po stricto ang mga magulang ko katulad ng mga napapakinggan ko dito sa iyong YouTube channel. Suportado naman ng pamilya ko ang pagpasok ko sa pakikipagrelasyon. Ang sabi nga nila, mas mabuti raw yung maaga pa ay ma-expose na ako. Para raw hindi ako basta-basta maloloko o masasaktan kapag darating na ang isang lalaking magpapa-inlove sa akin ng todo. Sabi kasi ng mga magulang ko, Mama Mia, lalo na ng mama ko, darating at darating daw talaga ang isang lalaki na susubok sa iyong buong pagkatao. Isang lalaki na makakasira o makakapagbuo sa iyo bilang isang babae. Kaya kung hindi ka raw handa sa pagdating ng klase ng pag-ibig na ito, kalimitan daw ay nasisiraan ng bait. Kalimitan daw ay labis talagang nasasaktan. At kalimitan daw, ito pa ang nagiging dahilan para yung iba ay tapusin na ang kanilang mga buhay. Yung tita ko kasi, Mama Mia, ay ganito ang nangyari. Siya ang bunsong kapatid ng mama ko. Dahil daw masyadong strikto ang mga magulang ni na mama noon, ay hindi raw nagkaroon ng kahit na isang boyfriend si tita nung nag-aaral pa siya. Pero nung nagkaroon na siya ng trabaho, ay nagkaroon na rin siya ng boyfriend na sadya naman talagang mahal na mahal ng tita ko. Binigay at binuhos niya lahat para sa lalaking ito. Lahat-lahat ng meron siya. Katawan niya, pera niya, atensyon niya, oras niya. Wala talaga siyang tinira dahil sobra ang naging pagmamahal niya sa lalaking yun. Pero sa huli, Mama Mia, ay iniwanan lamang siya nung lalaki. Sa huli ay sumama ito sa iba at nakabuntis pa talaga ng iba habang sila ay nasa relasyon pa. Kaya naman sa labis na pagdadalamhati ng tita ko ay naapektuhan ng lahat sa buhay niya. Wala na siyang kinakausap ni isa sa kanyang mga kaibigan o mga kamag-anak. Yung mama ko ay laging pumupunta sa bahay nila dahil gusto niyang makausap ang tita ko. Pero hindi siya hinaharap nito. Kapag naman nakalabas si tita at may mga tao ay humingiti lang siya at lagi niyang sinasabing ayos lang. Na gusto lang niyang magpahinga. Na gusto lang niyang ipahinga ang pagod niyang puso. Pero isang araw, Mama Mia, isang masamang balita ang dumating kay mama. Natagpuan ng lolo't lola ko ang tita ko sa loob ng kwarto niya. Wala na itong buhay. Laslas na ang pulso nito. Oo, Mama Mia, isa po ang tita ko sa mga babaeng nabaliw ng dahil sa pag-ibig. Sa sobrang kalungkutan, sa sobrang depresyon, ay nagawa niyang kunin ang sarili niyang buhay. Mama Mia, malungkot na malungkot ang bagay na yon sa pamilya namin. Kami ang pinag-uusapan ng buong nayon.
Kami ang pinagchichismisan. Pero hindi yun ang pinakamalungkot. Ang pinakamalungkot po ay inatake ang lolo ko dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman sa ginawa ni tita sa kanyang sarili. Wala pang 1 taon ay sumunod ang lolo ko. At mama niya, pagkatapos ng 2 taon, lola ko naman ang namayapa. Lahat ng yun ay sinisi ni mama sa lalaking naging karelasyon ni tita. Kaya naman, mama niya, sinumpa ng mga magulang ko sa kanilang mga sarili na hinding-hindi sila katutulad sa lolo't lola ko. Ang sabi nila, mabuti pa raw yung maaga pa ay expose na kaming magkakapatid para nang sa ganon, kung dumating man ang panahon na masira kami ng dahil sa pag-ibig ay hindi kami aabot sa punto na kukunin ang sarili naming buhay dahil dito. Mama Mia, gusto rin ng mga magulang namin na parang magkakaibigan ang turingan naming magkakapatid at sa aming mga magulang. Ang gusto nila ay nasasabi namin lahat ng aming mga gustong sabihin. Kahit na ikinagagalit nila ang aming sasabihin ay humihinga lang sila ng malalim. Pagkatapos ay kinakausap kami ng maayos. Na-trauma talaga ang mama ko dahil sa nangyari sa kapatid niya. Kaya naman ang gusto niya ay maging open kami sa isa't isa. Na kahit na anong problema, kahit na masakit, kahit na nakakadiri sa iba, kahit na nakakahiyang pag-usapan ay dapat naming pinag-uusapan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, Mama Mia, ay kakaiba raw ang pamilya namin. Ang totoo niyan, kahit sex ay open pag-usapan sa bahay namin. Ayaw talaga ng mama ko na may mangyari sa aming mga anak niya. Ang gusto niya ay hindi na maulit pa sa pamilya namin ang ginawa ni tita sa sarili niya. Mama Mia, sa totoo lang, dahil masyado pa naman akong batang pumapasok noon sa relasyon, ay talaga namang mabibilang lang sa daliri yung mga nagtatagal kong relasyon. Eventually kasi ay break up lang din ang kinahahantungan ng mga naging karelasyon ko. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi pa siguro talaga ako mature para humawak nun ng relasyon. Oo, kapag nakikipaghiwalay ako o nakikipaghiwalay ang boyfriend ko ay nasasaktan ako. Pero lagi ko namang nalalapitan ng mga magulang at mga kapatid ko. Lagi ko silang nakakausap. Lagi nilang sinasabi sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Ang totoo niyan, Mama Mia, dahil nga maaga akong pumasok sa relasyon, naisip kong medyo expert na ako pagdating sa mga lalaki. Medyo expert na ako pagdating sa nararamdaman nila. At pati na rin sa nararamdaman ko. Na alam kong hindi na ako basta-basta man na maluloko. Na hindi na ako basta-basta mang mapapatiklop ng kung sino mang lalaki kahit pa umalis siyang bigla-bigla sa sarili at sa buhay ko. Until nakilala ko po si Aldrin. Si Aldrin, Mama Mia, ay isang sales agent sa kumpanya na partner din ng company namin. Actually, sisters company po ang mga kumpanyang pinagtatrabahuan namin ni Aldrin. Nung isang pagkakataon, Mama Mia, na nagkaroon po ng joint Christmas party, ang lahat ng magsisister company ay doon kami nagkakilala ni Aldrin. Ang totoo niyan ay naging magka-partner kami sa isang game. Nagpakilala siya sa akin. Timing naman po na wala akong karelasyon noon. Kaka-break ko lang, 2 linggo na ang nakakalipas. Talaga? Kaka-break mo lang? Hindi ka naman mukhang nasaktan dun sa huli mong nakarelasyon. Parang ayos ka lang. Parang masaya ka pa nga eh. Sabi niya sa akin nung sinabi ko sa kanya na bagong break lang ako. Well, ganun talaga. Bakit naman ako magmumukmuk para sa isang lalaki? Oo, nasaktan ako. Siguro mga 2 o 3 araw lang akong umiyak. Pagkatapos noon, sinabi ko sa sarili ko na dapat tumayo na ako. Hindi pwedeng matigil ang buhay ko nang dahil lang sa isang lalaki. Paliwanag ko sa kanya. Wow, napaka-strong mo naman. Alam mo, bibihira ang mga babaeng katulad mo. Yung mga babae kasing nakakilala ko, kapag
nakikipag-break sa mga boyfriend nila. Ang tagal-tagal bago makarecover. Ikaw para kang lalaki eh. Ang bilis-bilis sa'yo na makarecover. Bakit? Sino bang may sabi sa'yo, Aldrin, na nakarecover na ako? Hindi naman ibig sabihin na ngumingiti ako, na pinapagpatuloy ko ang buhay ko ay hindi na ako nasasaktan. Oo, nasasaktan pa rin ako pero tulad nga ng sinabi ko, hindi naman pwedeng tumigil ang buhay ko at ang mundo ko dahil lang sa broken-hearted ako. Isang aspect lang ang love life sa buhay ko at hindi ito ang buong buhay ko. Isa pa, hindi pa rin naman kami kasal kaya siguro makakahanap pa rin ako ng iba. Sabi ko, so naghahanap ka na. Pwede bang ako na lang? Pwede bang ako na lang ang ipalit mo sa boyfriend mo? Tumawa ako ng malakas sa mga sinabi niya. Alam mo, napaka-presko mo ha. Kakakilala pa lang natin ganyan na ang iniisip mo, ganyan na ang sinasabi mo. Nako, alam mo, Brenda, hindi talaga ako ang lalaki na mahilig sa paligoy-ligoy. Hindi ako mahilig magpasikot-sikot. Ang gusto ko, yung diretsahan. Kapag gusto ko, gusto ko. Kapag hindi, hindi. So ano yan? Gusto mo na ako? Tanong ko sa kanya. Hindi pa ba obvious? Sabi niya. Mama Mia, nagbibiruan pa kaming dalawa ni Aldrin nung gabing yon. Na-enjoy ko talaga for the first time ang Christmas party na yon, Mama Mia. Masaya ako. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng ugnayan ni Aldrin dahil kapag meron pong kinakailangan ng kanilang opisina sa amin ay siya po ang pinapapunta at sa akin po siya laging lumalapit. Every time po na may transaction kaming dalawa, ay ako po lagi ang kanyang pinagtitripan at binibiro. Napakataas ng sense of humor ni Aldrin. Isang bagay na type ko talaga sa isang lalaki. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko noon. Oo nga't kaka-break ko pa lang. Pero bakit napaka-excited ko lagi kapag alam ko na pupunta sa opisina namin si Aldrin? Siguro dahil gwapo siya. Bukod sa pagiging gwapo, bukod sa sense of humor, ay ramdam na ramdam ko pa rin ang kabaitan niya, Mama Mia. Oo, kahit na medyo may pagka-presko siya, ay alam ko naman na mabait siyang tao. Alam kong hindi siya gagawa ng hindi ko pahihintulutan. Nung una, Mama Mia, ay parang biro-biro lang lahat kay Aldrin. Kapag nakikita niyang nagbablush ako sa biro niya ay mas lalo niya akong binibiro. Alam ko, Mama Mia, na nagbibiruan lamang kami. Alam ko na may mga lalaki talagang hindi seryoso. May mga lalaki talagang hindi dapat siniseryoso ang sinasabi dahil puro lang sila biro. At sa totoo lang, Mama Mia, parang wala lang sa kanya kapag nagbablush o natataranta ako kapag binibiro niya ako tungkol sa buhay pag-ibig ko. Parang sanay na siya na ganoon ang reaksyon ng mga babae sa kanya. Parang baliwala na lang sa kanya kung merong mga babaeng kinikilig, nagkaka-crush o nagpapa-cute sa kanya. Sa totoo lang, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nadagdagan pa ang paghanga ko kay Aldrin. Parang hindi siya tulad ng ibang lalaki. Yung ibang lalaki kapag alam nilang may gusto ang isang babae sa kanila ay magpapaka-feeling gwapo na. Parang gwapong-gwapo na sa sarili. Parang gusto na nilang i-take advantage lahat ng babaeng may pagtingin sa kanila. Sa totoo niyan, Mama Mia, hindi ko po yun kailanman naramdaman kay Aldrin. Ang pakiramdam ko sa kanya ay para bang mahal niya talaga ako ng totoo. Na para bang hindi siya gagawa ng ikakasakit ko. Hanggang sa nagkaroon ng joint project ang dalawang kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Well, Brenda, since may ka-close ka na doon sa kabilang project, ikaw na ang isasama ko ha? Kasi yung kapatid ko isasama din niya yung, sino ba yon yung lalaking palaging pinapadala dito kapag may pinapapirmahan? Si Aldrin po, sir. Oo, yun nga, si Aldrin. Sige, ikaw na ang isasama ko. Ikaw na ang gagawin kong personal assistant ko para sa project na to. Kayong dalawa ni Aldrin
ang mag-work closely para sa tagumpay ng project na to. Sabi niya sa akin. Na-excite ako, Mama Mia. Dahil ibig sabihin nito, araw-araw na kaming magkikita ni Aldrin. Araw-araw ko nang masisilayan ang kaniyang muka. At sa halos araw-araw nga na nagkikita kaming dalawa ni Aldrin, Mama Mia, feeling ko po ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Mas lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Ewan ko ba, Mama Mia? Marami na rin naman akong nagiging boyfriend noon. May mga gwapo rin naman katulad ni Aldrin. Pero first time ko pong maapektuhan ng ganito. First time ko pong makaramdam ng sobra-sobrang pagmamahal para sa isang lalaki. First time ko po, Mama Mia, na para po akong timang na laging nag-aantay ng araw na magkikita kami. Araw-araw, Mama Mia, kapag alam kong magkikita kami at pupunta kami doon sa site ng project, ay nagpapaganda talaga ako ng todo. Bumili din ako ng mga bago kong outfit. Yung outfit na nababagay sa akin. Kung noon, Mama Mia, ay hindi naman talaga importante sa akin ang mga outfit ko o ang itsura ko, ngayon ay iba na. Iba na dahil gusto kong magiging maganda ako sa paningin ni Aldrin. First time ko po na ganun ako mag-effort sa isang lalaki. First time ko po, Mama Mia, na ako ang unang nagkagusto sa lalaki. Sa lalaking lihim kong minamahal. Ang gwapong-gwapong si Aldrin. Mama Mia, dahil nga gusto ko siya, dahil nga mahal ko siya, sinabi ko sa sarili ko na kung hindi niya seseryosohin, ako, Mama Mia, ay ako na ang gagawa ng paraan para maging seryoso siya sa akin. Ako na ang gagawa ng paraan para maramdaman niya na gusto ko siya. Para maalaman ko rin o mapag-alaman ko rin kung may nararamdaman din ba siya sa akin. Oo, ako ang gumagawa ng paraan para mas mapansin niya ako. Bukod sa pagpapaganda ay nagiging extra sweet, thoughtful, at syempre, extra mabait at palakausap din ako sa kanya. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay nakahanap rin ako ng paraan para mas mapaklose ako kay Aldrin at para makuha ko ang personal number niya. Yun ay dahil sabi ng boss ko, Mama Mia, isang araw, nalilipad daw siya papuntang Singapore. Ako na lang daw muna ang bahala sa project. Sabi ko kay Aldrin ay nahihiya akong kunin ang number ng kapatid ng boss ko na siyang boss naman ni Aldrin. Ang gusto ko ay kaming dalawa lang muna ang magkakaugnay at magkakausap. Nakakahiya kasi Aldrin kung hilingin ko sa boss ko yung number ng kapatid niya. Alam mo naman, di ba, hindi ko boss yung boss mo. Mas gusto ko yung tayo ang nag-uusap kasi mas kampante ako mas hindi ako nahihiya. Kapag may nakikita ako sa project, kapag may suggestion ako, sa'yo ko na lang sasabihin. Nang sa ganun, ikaw na lang ang magparating sa boss mo. Sabi ko sa kanya. Talaga? Sige, okay lang. Ano bang number mo? Tanong niya sa akin. Mama Mia, kahit kumakabog nang mabilis ang dibdib ko, ay nakuha ko pa rin ibigay sa kanyang number ko. Siyempre, hindi ko pinapahalata, Mama Mia, na parang nangihina ang tuhod ko dahil sa mga ngiti niya sa akin. Pagkatapos nga niyang isave ang number ang number ko sa cellphone niya, ay sabi ko ilagay niya rin sa cellphone ko ang number niya. Okay. Kasi 'di ba, paano kapag ako naman ang kailangan sa'yo? Paano kita kokontakin? Palusot ko pa. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay meron naman akong number sa boss ni Aldrin. Dahil binigay naman yun sa akin ng boss ko. Sadya talagang hindi ko sinabi sa kanya dahil mawawalan ako ng dahilan kung bakit ko kukunin ang cellphone number niya. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay sinabi ni na Aldrin na mag-out of town daw kami. Kasama syempre ang boss niya. Ano? Bakit kasama ako? Kunwari ay wala akong interes. Kasi magiging representative ka raw ng boss mo.
Eh ikaw, bakit kasama ka? Eh kasama naman ang boss mo, hindi niya kailangan ng representative. Biro ko pa sa kanya. Bakit, ayaw mo ba akong makasama? Mama Mia, kinilig ako sa sinabi niyang yun. Pero syempre, hindi ako nagpahalata. Hindi naman. Sabi mo kasi, representative ako ng boss ko. Eh, hindi naman kailangan ng boss mo ng representative. Alam mo kasi yung boss ko, kailangan lagi niya akong sinasama. May mga pagkakataon kasi na hindi siya nakakasali sa mga meeting kaya ako na lang ang pinapapagsalita niya. Ah, ganun ba? Sabi ko. Mama Mia, noong gabi din yun ay nag-prepare agad ako dahil kinabukasan ay aalis na kami. Hindi ko pa talaga alam kung ano ang mga susuotin ko sa seminar na yun. At naisip ko, dapat sexy ako doon. Dapat maganda ako pero yung hindi halatang nagpapaganda. Yung hindi halatang nagpapapansin. Ayoko kasi talaga na malaman niya, Mama Mia, na ako ang unang nagpapapansin sa kanya. Alam ko malaking turn off yun para sa ibang lalaki. At ayokong mangyari na ma-turn off sa akin si Aldrin. Kaya naman, yung mga hapit na lang na mga damit ang dinala ko pero hindi naman yung mga ma-cleavage o hindi naman yung nagpapakita ng mga skin. Yun lang nagpapakita ng hubog ng aking katawan. Hindi mo kasi na itatanong, Mama Mia, alam ko po na maganda ang katawan ko. Inaalagaan ko po talaga ang katawan ko kahit noon pa man. Kahit na sobrang busy ko sa trabaho ay naglalaan ako ng 30 minutes hanggang 1 hour sa isang araw para mag-exercise. At para ma-maintain ang katawan ko ay hindi talaga ako kumakain ng mga matataba. Kaya naman, Mama Mia, alam kong ang figure ko ay lalabas pa rin kahit balot na balot ako ng damit ko. Basta ba hapit rin ito sa katawan ko. Kinaumagahan ay sinundo nila ako sa bahay. Pagkatapos ay agad na kaming pumunta sa airport. Pagdating sa airport, Mama Mia, ay agad kaming nag-check-in. Magkatabi ang upuan namin ni Aldrin. Medyo malayo po ang biyahe. Kaya naman, Mama Mia, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap dalawa ni Aldrin. Bukod kasi sa malayo ang biyahe, alam nyo naman sa Pilipinas, kung makadelay ay wagas. Nagkaroon po ng emergency landing yung ibang eroplano nung mga panahon na yon. Kaya naman hindi kaagad kami nakalipad. Nasa loob lang kami ng eroplano. At para pampatanggal ng boredom ay nag-uusap kami. Ibang Aldrin ang kausap ko ngayon, Mama Mia. Kung dati ay isang mapagbirong Aldrin ang nakakausap ko, ngayon po ay parang seryoso siya. Tinanong niya sa akin kung ayos na ba ang puso ko. Well, ayos na ayos na. Naka-move on na nga ako sa ex ko eh. Alam mo, nagkita pa kami nung isang araw. Kasama niya yung babaeng binuntis niya. Talaga? May nabuntis siya? Hindi mo sinabi sa akin yun eh. Well, hindi naman niya nabuntis habang kami. Pero alam ko na may iba na siyang nagugustuhan habang kami kaya hiniwalayan ko siya. Ngayon, alam ko buntis yung babae kasi nakapag-usap kami. Pinatawad ko na rin siya. Alam mo, kakaiba ka talagang babae, Brenda. Hindi lahat gaya mo na agad-agad nakakapagpatawad kahit wala pang ang isang taon mula nung maghiwalay. Well, naisip ko kasi kung hindi ko siya papatawarin, eh ako rin naman ang masasaktan. Wala na kami. So ano pang point, 'di ba? Kaya pinatawad ko na. Ikaw, kumusta ka? May girlfriend ka ba ngayon? Tanong ko. Girlfriend? Wala akong girlfriend. Masyado akong busy sa trabaho para magka-girlfriend. Sabi niya. Alam mo ba, Mama Mia, talagang para akong dinuduyan sa ulap nung sinabi niyang wala siyang boyfriend. Napakasaya ko nung panahon na wala siyang girlfriend. Napakasaya ko ng panahon na yon. Wala akong boyfriend, wala siyang girlfriend. Ibig sabihin, walang magagalit kung lalandiin ko man siya. Natapos nga ang conference at ang seminar na yun, Mama Mia, na masayang masaya ako dahil lagi kong nakakausap si Aldrin.
Kahit na wala naman talagang development tungkol sa relasyon namin o tungkol sa estado naming dalawa, at least okay na sa akin na nalaman na may pag-asa ako dahil wala siyang girlfriend. Pamamilya hanggang sa natapos na nga ang project na joint namin ng dalawang company. Hindi na kami masyadong nakakapag-usap pa ni Aldrin. Hindi na siya masyadong pumupunta ng office. Ako rin naman, Mama Mia, ay nahihiya akong mag-text sa kanya. Nahihiya akong maunang mangumusta sa kanya dahil hindi naman niya ginagawa yun sa akin. Baka kung ano pang isipin niya. Baka isipin niya na nagpapakyut ako. Baka isipin niya na interesado ako. Gaga, interesado ka naman talaga sa kanya. Saway ko nun sa sarili ko. Alam ko, Mama Mia, alam kong interesado ako sa kanya. Alam kong nagugustuhan ko na si Aldrin. Pero Mama Mia, hindi po talaga ako ang tipo ng babae na nauuna sa isang lalaki. Naniniwala kasi ako na kapag ikaw ang nauuna sa isang lalaki ay madali ka rin niyang palitan pagdating ng panahon. Naniniwala kasi ako na dapat yung mas nag-e-effort para magkaroon ng relasyon ng dalawang tao ay yung lalaki sa relasyon. Hanggang sa nawala na nga ng tuluyan ng communication naming dalawa ni Aldrin. Mama Mia, kahit na hindi po ako tumatawag sa kanya o hindi kami magkaka-text, ay araw-araw ko namang tinitignan ng Facebook niya. Kahit na naka-private yun, kahit na ang nakikita ko lang ay ang profile picture niya ay masaya na ako. Araw-araw, iniisip ko, Mama Mia, kailan kaya siya tatawag? Kailan kaya siya magpaparamdam? Gabi-gabi naman ay tinitignan ko ang picture niya. Gabi-gabi ko siyang napapanaginipan na masaya raw kaming dalawa. Naghahabulan sa buhangin, naliligo sa dagat, nagyayakapan. Iba na talaga ang tama ko kay Aldrin. Sabi ko nun sa sarili ko, kapag lumagpas pa ang isang buwan at hindi siya mag-text, ay ako na ang mauunang mag-text. Bahala na kung ano ang magiging palusot ko. Ang importante sa akin ay makausap ko siya. Ang importante sa akin ay magpatuloy ang communication naming dalawa. Kaya lang, Mama Mia, hindi pa nga umaabot ng 3 linggo na hindi kami magka-text ni Aldrin, ay nagulat na lang ako. Dahil bigla na lang siyang nag-text sa akin. Bigla na lang siyang nangamusta sa akin. Mama Mia, nagpakilala pa siyang muli sa text na akala mo ay hindi kami magkakilala. Na akala mo hindi kami nagsama ng ilang linggo para sa isang project. Natawa ako sa ginawa niyang yun. Hi Miss, I just got your number. Ako nga pala si Aldrin. Pwedeng makipagkaibigan? Text niya sa akin. Nareplyan ko lang siya ng ha, Mama Mia. Baliw ka talaga. Ilang saglit pa ay tumawag siya. Uy, hindi ka na nagparamdam ah, sabi niya sa akin. Bakit? Ikaw rin naman hindi nagparamdam sa akin. Ano ba? Bakit ako mauunang magparamdam sa'yo kung hindi ka naman interesadong magparamdam sa akin? Sabi ko. Talaga? Gusto mong magparamdam pero ayaw mo lang na mauna? Mama Mia, hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung hinuhuli lang ba ako ni Aldrin na may gusto ko sa kanya. Tinawanan ko na lang siya. Well, anyways, alam mo sa totoo lang, Brenda, na-miss kita. Sabi niya. Na-miss mo ko? Bakit mo naman ako mamimiss? Tanong ko. Bakit ba namimiss ng isang lalaki ang isang babae? Hindi na rin agad ako nakasagot doon. Pero tumawa siya. Anyways, Brenda, gusto sana kitang yayain na lumabas. Kung okay lang sa'yo. Kumain lang tayo sa labas, dinner, mamayang gabi. Pwede ba? Sunduin kita dyan sa office niyo. Sabi niya. Naku, wag na. May dala akong sasakyan eh. Magkita na lang tayo kung saan mo gustong kumain. Sabi ko. Nagulat ako, Mama Mia, dahil ang kinuha niyang restaurant ay malayo po sa Kabihasnan. Oo, at city naman yun, pero halos 1 oras din ang biyahe.
Alam mo ikaw, papahirapan mo pa talaga ako sa travel ha, sabi ko. Sabi ko naman sa'yo susunduin na lang kita eh. Ano, sunduin na lang kita? Ako hindi na, okay lang. Mas mabuti yung may sasakyan ako. Dahil kapag hindi ko nagustuhan ang mga pinagsasasabi mo o pinagagagawa mo, at least makakaalis ako agad, 'di ba? Sabi ko sa kanya. Tumawa na lang siya Mama Mia at sinabing kakaiba ka talaga Brenda. Pagkatapos ay nagtrabaho na ako. Pagkatapos ng trabaho ay excited akong nagpaganda Mama Mia, sumakay sa kotse ko at binaybay ko na ang daan papunta sa restaurant na kanyang sinasabi. Pagdating ko doon ay nakita ako ng kotse ni Aldrin. Hindi muna agad ako lumabas. Nagpaganda pa ako, nag-retouch. Yung no makeup look, yun ang ginawa ko. Para hindi naman niya masabi na todo akong nag-effort para sa gabing yun. Pagkakita niya sa akin ay kumaway siya. Nung malapit na ako ay tumayo siya Mama Mia at hinila niya yung upuan para makaupo ako ng maayos. Nax, gentleman, sabi ko noon sa sarili ko. Masaya ako Mama Mia. Masaya ako habang kumakain kaming dalawa. First time kasi na nagkasama kami na hindi project o hindi trabaho ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa Mama Mia natapos ang dinner na yon. Umuwi kami. Sakay ang kanya-kanya naming kotse. Pero hindi po doon natatapos ang lahat dahil lagi na niya akong tinitext mula noon. Lagi na niya akong tinatawagan. Mama Mia, araw-araw na rin kaming nagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa. Nagtatanungan kung kumain na ba, kung anong ulam, kung matutulog na ba. Hanggang sa yun na nga ang naging simula ng aming closeness dalawa ni Aldrin. Hanggang sa nasundan pa ng nasundan Mama Mia ang paglabas-labas naming dalawa tuwing dinner. Hanggang sa tuwing weekends Mama Mia ay sabay na rin kaming gumagala. Nanonood ng sine na para bang nagdi-date na kaming dalawa. Kahit na wala naman siyang sinasabi at kahit na nahihiya akong itanong sa kanya Mama Mia ay naramdaman kong special na ako kay Aldrin. Naramdaman kong parang magkapareho na ang pakiramdam namin sa isa't isa. Hanggang sa nung isang araw, matapos kaming kumain ay nag-aya siya sa akin na manood ng sine. At nung nasa loob na kami ng sinihan, Mama Mia, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Tiningnan ko siya pero seryoso siyang nanonood ng palabas. Ako naman, Mama Mia, ay nakampante na lang at hindi ko na binawi pa ang mga kamay ko. Oo, Mama Mia. Hanggang sa matapos ang pinanood namin ay magkahawak kamay pa rin kaming pumunta sa parking lot at pumasok sa kotse niya. Inihatid niya ako sa bahay. Nakita kami ng mga magulang ko. Pero umalis na agad si Aldrin dahil wala naman sa usapan namin na ipapakilala ko na siya. Bakit ko ba siya ipapakilala hindi naman kami magkaano-ano? Anak, yun na ba ang bago mong boyfriend? Tanong ni Mama. Hindi po ma, magkaibigan lang po kami. Talaga magkaibigan kayo araw-araw kong nakikita yung kotse na yun na hinahatid ka Hindi ka na rin nagdadala ng sarili mong kotse. Hindi mo pa boyfriend yun? Tumawa na lang ako at sinabi kong hindi pa nanliligaw sa akin si Aldrin. Naku anak, wag mo munang ibigay ang privilege bilang isang boyfriend ha kung hindi mo pa yun boyfriend. Isipin mo na dapat kahit na mahilig ka sa boyfriend dapat dalagang Pilipina pa rin. Sabi ni Mama na inakbayan ako papasok ng bahay. Tawa na lang ako ng tawa nun. Mama Mia, pagkatapos ng halos 3 buwan na lagi naming ginagawa yun ni Aldrin, sa wakas ay nanligaw din siya sa akin. Sa wakas ay sinabi rin niya sa akin na matagal na niya akong gusto. Na gusto na niyang bigyan ng label kung ano man ang meron sa aming dalawa. Masayang masaya ako Mama Mia. Masayang masaya ako nung sinabi niya sa akin na mahal din niya ako. Napayakap pa ako sa kanya. Ano? Sinasagot mo agad ako? Sabi niya. Oo, bakit ko pa patatagalin?
Alam mo, sa totoo lang, parang una akong nagkagusto sa'yo eh. Kaya lang, sabi ko naman sa'yo, ayokong nauuna akong dumiskarte sa isang lalaki. Kaya ngayon na sinabi mo ng mahal mo ko, ano pa ang pag-uusapan natin? Bakit ko pa pahihirapan ang sarili ko ay mahal naman kita? Pagkatapos nun Mama Mia ay hinalikan niya ako. Sinil namin ng isang napakatamis na halik ang pagiging magnobyo't nobya namin nung gabing yun. Mama Mia, mas naging close pa kaming dalawa. Mas naging masaya pa ako nung mga panahon na yun kumpara nung mga panahon na may iba akong boyfriend. Sabi ko naman sa'yo Mama Mia, iba talaga ang nararamdaman ko kay Aldrin. Iba po ang bugso ng damdamin ko sa kanya. Mahal na mahal na mahal na mahal ko siya. Hanggang sa Mama Mia, isang araw, 3rd month sa rin namin noon, nung inaya niya ako na magmotel kaming dalawa. Hindi naman na ako virgin pero first time ko pong kinabahan. Ewan ko ba Mama Mia, sinabi ko na lang sa sarili ko na siguro excited lang ako. Dahil sa tinagal-tagal na magkakilala kami ni Aldrin, hanggang sa naging magkaibigan, hanggang sa naging kami. Ngayon lang first time niyang hiningi sa akin ang bagay na to. Hindi ko na rin pinagkait pa sa kanya yun. Naisip ko, yung mga iba kong ang boyfriend na hindi ganito katindi ang nararamdaman ko ay binigay ko ang sarili ko. Paano pa kaya kay Aldrin? Mama Mia, nung makapasok na kami sa motel, ay para ba akong first time ulit na may mangyayari. Para bang ngayon ko palang naramdaman ang sobrang kaba pagdating sa bagay na yon. Hanggang sa niyakap niya ako. Hinalikan niya ang noo ko, ang mga mata ko, ang pisngi ko. Hinalikan niya rin ang baba ko, ang lieg ko. Pagkatapos ay bumalik siya sa labi ko at siniil niya yon ng napakatamis na halik. At nung nangyari nga yun, Mama Mia, ay nawala na lahat ng mga inhibitions ko. Nawala na lahat ang kabang nararamdaman ko. Sigurado na ako sa panahon na yon. Excitement na ang nararamdaman ko, Mama Mia. Excited na ako para sa aming dalawa. Para sa mangyayari sa amin. Dahan-dahan, manayad ang ginawa ni Aldrin sa akin. Para bang punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-aalaga at punong-puno ng respeto. Mama Mia, first time po yun na pinapaligaya ako ng isang lalaki na tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Kakaiba ang pakiramdam na yun. Yun bang hindi nagmamadali? Yun bang dahan-dahan? Yun bang sinisavor lahat ng madaanan ng kaniyang kamay at labi? Mama Mia, naramdaman ko talaga na mahal ako ni Aldrin. Kaya naman naging bigay todo din ako sa kanya nung gabing yun. At pagkatapos nga ng may nangyari sa amin, ay niyakap niya ako. Hinalikan at sinabi niyang mahal niya ako bago siya natulog. Kinabukasan, pagkagising namin ay sabay kaming nag-shower dalawa. At doon naman muli naming pinagsaluhan ang aming pagmamahalan. Napakasaya. Ganito pala ang pakiramdam kapag nagmamahal ka. Ganito pala ang pakiramdam, Mama Mia, kapag nakakasiping mo ay ang lalaking mahal mo. Ibang-iba sa naging pakiramdam ko noon sa ibang mga lalaking naikama na ako. Hanggang sa paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa ni Aldrin. Hanggang sa naramdaman ko na lang sa sarili ko na parang si Aldrin na nga ang the one. Parang siya na ang itinadhana para sa akin. Mahal na mahal ko na siya. Lagi ko na siyang naikukwento sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, at lahat sila, Mama Mia, ay masayang-masaya para sa akin. Maliban sa isa kong kapatid. Ang sabi niya ay wag daw ibigay ang lahat sa isang lalaki. Dapat daw magtira para sa sarili. Pero Mama Mia, mula nung naging kami ni Aldrin ay hindi ko na alam kung paano mabuhay ng ako lang.
Lagi ko nang iniisip na kami ang magkakatuluyan sa huli. Lagi ko nang iniisip na magkakaroon kami ng pamilya. Ang sabi nila, Mama Mia, kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo ay isipin mo lang ito ng isipin. At darating ang araw, mangyayari din ito. Darating ang araw na magkakatotoo din lahat ng iniisip mo. At yun ang ginawa ko sa aming dalawa ni Aldrin, Mama Mia. Lagi kong ini-imagine na meron na kaming pamilya. Lagi kong ini-imagine na sa bawat paggising ko sa umaga ay si Aldrin ang una kong makikita. At sa bawat pagpikit ko tuwing gabi ay siya din ang huli kong makikita at makakayakap. Napakasaya ng pakiramdam na yun kahit sa imagination pa lamang. Kaya alam ko, Mama Mia, na kapag nagkatotoo na yun, ay sobra-sobra at doble-dobling saya pa ang mararamdaman ko. Mama Mia, naging okay naman ang lahat sa relasyon naming dalawa ni Aldrin. Mabait siya at napaka-caring. Mga characters niya na mas lalo pang nagpa-inlove sa akin sa kanya. Iba talaga siya, Mama Mia. Ibang-iba sa lahat ng mga nakilala ko. Ibang-iba sa lahat ng mga lalaking minahal ko dati. Masaya ako sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw, nalaman ko po na delayed ako. Hindi naman ako kinakabahan. Hindi naman magiging problema yon dahil alam kong hindi magagalit ang pamilya ko. Alam ko rin naman at sigurado din ako, Mama Mia, na pananagutan ako ni Aldrin. Sigurado ako na pananagutan niya ang dinadala ko. Mahal niya ako. Nagmamahalan kami kaya't alam ko mamahalin din niya ang anak namin. Baka ito na nga ang susi para magpakasal kaming dalawa. Ako na ang tumawag kay Aldrin kahit na wala kaming plano nung gabing yun. Hello, babe. Pwede bang mag-dinner tayo mamaya? Babe, may plano ba tayo ngayon? Nakalimutan ko lang ba? Tanong ni Aldrin. Naku, hindi, babe. Ano kasi, may sasabihin ako sa yung importante. Babe, kasi may lakad kami ng mga friends ko mamaya. Kaya hindi kita masasamahan. Pwede bang bukas na lang? Kasi bukas may schedule naman tayo ng lakad, hindi ba? Sabi niya. Kahit na disappointed ako noon, Mama Mia, ay naisip ko, hindi pa rin naman kami kasal ni Aldrin. Kaya wala pa akong karapatan na higpitan siya sa mga bagay na yon. Isa pa, paminsan-minsan lang din naman siyang nakikisama sa mga kaibigan niya. Nauna ang mga kaibigan niya sa buhay niya kaya hindi ko basta-bastang pwedeng putulin ang kung anumang ugnayan niya sa mga ito. Okay, babe. Tomorrow na lang. See you. Ingat ka mamaya, ah. I love you. Sabi ko. Love you too, babe. Sabi rin niya. Mama Mia, ang ginawa ko na lang ay inaya ko ang isa kong pinsan na mag-mall kaming dalawa. Yung pinsan ko kasi ay halos magkatabi lang ang mga building na pinagtatrabahuan namin. O sige ba, sama ako basta libre mo, sabi niya. Tumawa na lang ako dahil iba talaga tong pinsan ko na to. Mahilig sa libre. Pagkatapos ng trabaho ay nakita kaming dalawa sa baba ng building namin at saka sabay na kami na pumunta sa mall. Nasa mall kami noon, Mama Mia, at naghahanap ako ng mga makeup at mga skincare na pwede sa mga buntis. Kailangan ko na kasing palitan ng skincare ko, Mama Mia, dahil baka makasama yun sa baby ko. Hanggang sa makapasok kami sa isang baby section. Mama Mia, isang pamilyar na lalaki ang nakita kong nakatalikod mula sa malayo. Nasa isang section sila kung saan ay parang namimili ng damit ng bata, ng damit ng newborn. Hindi ko sigurado kung siya yun. Kaya naman, nung lalapitan ko na sana, ay bigla siyang lumingon, Mama Mia, at tinawag yung isang babae. Gulat na gulat ako dahil si Aldrin yun. At yung tinawag niya, Mama Mia, ay babaeng buntis, pagkatapos may hawak-hawak pa na parang toddler na bata.
Nung makalapit ito sa kanya ay hinalikan niya ito sa noo. Mama Mia, gusto ko sana silang lapitan. Gusto ko sanang itanong kay Aldrin kung sino yon. Pero natatakot ako. Natatakot ako, Mama Mia, sa magiging reaksyon niya. Natatakot ako sa magiging sagot niya. Kaya naman inaya ko na lang ang pinsan kong kumain na kami. Habang kumakain kami ay wala pa rin ako sa wisyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napapansin yun ang pinsan ko kaya tanong siya ng tanong sa akin kung may problema ba ako. Siyempre hindi ko sinabi sa kanya, Mama Mia. Ayokong kamuhian niya si Aldrin kahit hindi pa man niya ito nakikilala ng personal. Hanggang sa nung papatapos na kaming kumain ay naisip ko na dapat kumprontahin ko na si Aldrin. Pero nung binalikan ko sila, doon sa department store na yun ay wala na po sila. Nung makauwi na ako ng bahay, ay napaiyak na lang ako sa loob ng kwarto ko. Pero lagi kong tinatanim sa utak ko na hindi, makakapatid lang yon ni Aldrin. Pero bakit siya magsisinungaling? Kung kapatid niya ang babaeng yon, bakit niya sinabi sa akin na mga barkada niya ang kasama niya nung gabing yon? Hindi baka nagpasama lang. Baka naman pagkatapos noon ay ihahatid niya lang yung kapatid niya at yung anak nito pagkatapos ay pupunta na siya sa lakad ng barkada nila. Isip ako ng isip, Mama Mia. Ilang beses akong nag-compose ng iti-text ko kay Aldrin. Mga bagay na itatanong ko sa kanya. Komprontasyon, Mama Mia. Pero kapag natatapos ko nang isulat ay dinidelete ko rin kaagad. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit. Pero parang takot na takot akong mag-confront kay Aldrin. Parang takot na takot akong itanong sa kanya ang totoo. Lumipas ang buong gabi na hindi man lang ako nagkaroon ng kahit na isang oras lang natulog. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay naguguluhan at nasasaktan ako. Hanggang sa sinundo na nga ako ni Aldrin sa bahay namin. Nag-text siya sa akin na nasa labas na siya. Mama Mia, dun ko lang naisip na isa pala ito sa red flag ni Aldrin. Kahit kailan ay hindi niya tinanong sa akin kung kailan niya makikilala ng personal ang mga magulang ko. Kapag hinahatid niya ako ay hindi siya bumababa sa sasakyan. Kapag sinusundo niya ako ay hindi rin siya bumababa at hindi rin siya nagpapakita sa mga magulang at pamilya ko. Pero lahat ng yun ay binabaliwala ko lang. Hanggang sa lumabas na ako at pumasok na ng kotse. O ano babe, ready ka na ba? Ready na ba yung sasabihin mo sa akin? Tanong niya. Babe, pwede bang wag tayo sa mga matataong lugar? Gusto ko yung tayong dalawa lang. Ikaw babe naughty ka. Ano, gusto mo nang dumiretso sa motel? Tumango lang ako, Mama Mia. Pagkarating namin sa motel ay agad niya akong niyakap. Aldrin, mamaya na yan. May sasabihin muna ako sa'yo. Eto. Sabi ko at binuksan ang bag ko at kinuha ko ang pregnancy test kit doon at binigay sa kanya. Brenda, ano to? Tanong niya. Anong ano to, hindi mo ba alam kung ano yan? Pregnancy test kit yan. Positive. Buntis ako, Aldrin. Sabi ko sa kanya. Ano, buntis ka? Hindi to pwede. Hindi pwedeng buntis ka. Sabi niya. Doon, Mama Mia, ay pumutok na ako. Sumabog na lahat ng nararamdaman ko. Bakit, Aldrin? Bakit hindi ako pwedeng mabuntis? Dahil may binuntis ka ng iba? Lumaki ang mga mata niya sa tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Aldrin, nakita ko kayo kagabi. Hindi naman mga barkada mo ang kasama mo kundi isang babaeng buntis at may bit-bit pang bata. Sa tingin ko nasa 2 or 3 years old yung batang yun. Sabi ko. Aldrin, sino siya? Sino siya? Sabihin mo sa akin na kapatid mo lang yun. Sabihin mo sa akin na kaibigan mo lang yun, maniniwala ako. Sabi ko, Mama Mia. Desperadang dating ko noon, oo, alam ko. Pero yumuko lang si Aldrin. I'm sorry, Brenda. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. I'm sorry.
kung hindi ko sinabi sa'yo. So sino nga yung babaeng yun? Girlfriend mo rin ba? Kinakasama mo ba? Tanong ko. Hindi. Asawa ko siya, Brenda. At yung bitbit niyang bata ay anak namin. Magdadalawa na ang anak namin. Kasi malapit na rin siyang manganak. Mama Mia, sinampal ko ng paulit-ulit si Aldrin. Napakasinungaling mo. Ilang beses akong may nararamdamang kakaiba pero binabaliwala ko. Dahil alam kong mahal kita at mahal mo ko. Napakasinungaling mo. Mama Mia, dun niya inamin sa akin. Na matagal na raw niya akong gusto pero lagi niyang pinipigilan ang sarili niya dahil alam niyang mali. Alam mo palang mali, pero bakit pinursu mo pa ako? Kasi ikaw yung laging nagpapakita ng motibo. Sabi niya. Ako? Nagpapakita ng motibo? Iniiwasan nga kita eh. I'm sorry, Brenda. I'm sorry. Pero kung papayag ka, pwede namang patuloy tayong maging ganito. So ano? Isa akong sikreto? Patago? Kaya pala kahit tayo na, hindi mo pa rin ina-accept yung friend request ko. Kaya pala kahit tayo na, hindi mo pa rin magawang i-post ako sa Facebook mo. Dahil may iba ka pala? May asawa ka pala? Akala ko mabait ka, Aldrin. Akala ko iba ka sa mga lalaki. So anong gusto mong mangyari ngayon? Gusto mo ba natapusin natin ang lahat ng ito? Noong tinanong niya ako ng ganon, Mama Mia, ay dun na ako natauhan. Dun ko naisip ang buhay na wala si Aldrin. Ang buhay na alam kong hindi ko kakayanin. Oo, Mama Mia, hindi ko kayang mawala si Aldrin. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. No, hindi mo ako pwedeng iwanan. Sige, payag ako. Payag ako pero sana panagutan mo ang anak ko ha. Sana wag mo na akong iiwan. Sana darating din ang panahon na iaanal mo ang kasal mo sa asawa mo. Mama Mia, sinabi ni Aldrin sa akin na hindi na raw niya ganun kamahal ang asawa niya. Na ang totoo ay ako na raw ang mahal niya. Kung mahanap lang daw siya ng tiyempo para masabi sa asawa niya na hindi na niya ito mahal. Kaya pumayag ako, Mama Mia. Pumayag ako na maging kaming dalawa pa rin kahit na may asawa siya. Pumayag akong maging lihim. Nung malaman ng mga magulang ko na buntis ako, ay pinipilit nila akong sabihin kung sino ang ama. Sabi ko yung boyfriend ko. Pinipilit nila ako, Mama Mia, na papuntahin sa bahay ang boyfriend ko para panagutan ako. Pero ang sabi ko, Mama Mia, ay magsasama na kami sa iisang bubong. Oo, Mama Mia. Nagrenta na kami ng apartment ni Aldrin para sa aming dalawa. Pero paminsan-minsan lang siyang umuuwi doon. May mga araw na wala siya. At sa mga araw na wala siya, ay doon ang mga araw na nakakapunta ang parents ko sa bahay. Kailan ba namin makikita at makikilala yung boyfriend mo ha, Brenda? Huwag mong sabihin may asawa yan kaya hindi nagpapakita sa amin. Sabi ng mama ko. Nung hindi ako makasagot, Mama Mia, tumulo lang ang mga luha sa mga mata ko, ay doon nagulat ang mga magulang ko. Brenda, ano ka ba? Pinalaki ka namin ng maayos. Pinalaki ka namin na laging sinasabi na huwag magpakatanga sa pag-ibig. Kaya nga kami pumayag na maaga kayong mag-boyfriend at girlfriend ng mga kapatid mo. Para maaga kayong matuto tapos ngayon magpapakatanga ka para sa isang may asawa? Sunod-sunod na tanong ng mga magulang ko. Mama Mia, pinilit ako ng mga magulang ko na umuwi sa bahay namin. Pinilit nila ako na hiwalayan si Aldrin. Umuwi nga ako sa bahay namin para wala ng marami pang tanong. Para wala ng marami pang masasabi sila. Pero hindi totoo na tinapos ko na ang relasyon namin ni Aldrin, Mama Mia.
Nagkikita pa rin kaming dalawa. Kami pa rin hanggang ngayon. Mama Mia, sa totoo lang, gustong-gusto ko nang sabihin sa asawa ni Aldrin ang katotohanan. Gustong-gusto ko nang malaman niya na may ibang babae ang asawa niya. Baka nang sa ganun, Mama Mia, ay siya na mismo ang humiwalay kay Aldrin. Baka nang sa ganun ay siya na mismo ang mag-file ng annulment. At baka kapag nagkataon, ay magiging malaya na kaming dalawa ni Aldrin. Mama Mia, tama po ba ang iniisip ko? Tama po ba na sabihin ko na lang sa asawa ni Aldrin ang tungkol sa amin? Malapit na po akong manganak, Mama Mia. At hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Maiisip ko pa lamang na hindi na kami magkakasama ni Aldrin ay para bang mababaliw na ako. Hindi ko kaya, Mama Mia. Alam kong mali ang ginagawa namin pero hindi ko kayang mawala sa akin si Aldrin. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Please, tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa, Brenda. Nako Brenda, alam mo naman na I'm all for the legal wife, hindi ba? Yung tanong mo kung sasabihin mo sa asawa ni Aldrin ang totoo, pwede naman. Pwede naman. Para nang sa ganun ay hindi na siya magiging bulag sa pinagagagawang kalokohan ng asawa niya. Pero hindi rin yon garantiya or walang guarantee na hihiwalayan niya si Aldrin. Walang guarantee na kapag naghiwalay sila, magiging masaya kayong dalawa ni Aldrin. Naniniwala kasi talaga ako, Brenda, na kapag may sinaktan kang tao, kapag may inagrabyado kang tao, para makuha mo ang gusto mo, para makuha mo ang isang bagay na sa tingin mo ay makakapagpasaya sa'yo, kung masaya ka man, ay siguro sa unang panahon lang yan. Darating at darating ang panahon na hindi ka talaga tuluyang magiging masaya dahil alam mo sa puso mo na may nasaktan ka. At naniniwala talaga ako, may mga pagkakataon na akala nyo yung mga taong nanakit sa inyo ay masaya, na akala mo parang nagtatagumpay sila, tapos ikaw, eto lugmok na lugmok, nasasaktan. Tingin mo parang hindi totoo ang karma, pero totoo po ang karma. Minsan natatagalan lang, at mas nakakatakot kapag matagal ang karma. Kasi ibig sabihin, lumalaki din ang interes nun. Ibig sabihin, mas masakit ang mararanasan mo kaysa sa nararanasan niya. Kaysa sa pinaranas mo sa iba. Kung tatanungin mo ko kung anong dapat mong gawin, Brenda, sa tingin ko dapat hiwalayan mo na si Aldrin. Kung kayo talaga, sa huli magiging kayo din. Kapag tama ng panahon, kapag tama ng sitwasyon. At kailan yun? Una, kapag nakipag-annul na si Aldrin dun sa asawa niya. Pangalawa, kapag, God forbid, wala na ang asawa niya sa mundo. Yun ang mga tamang pagkakataon. Pero sa ngayon, Brenda, kayanin mo. Kayanin mong mawala si Aldrin. Ilang dekada ka ngang nabuhay nang wala siya, di ba? Makakaya mo yan? Alam mo, maswerte ka kasi nandyan yung pamilya mo. Maswerte ka dahil hindi katulad ng ibang nabo-broken-hearted, yung pamilya mo ay napaka-supportive sa'yo. Alam ko na magiging supportive sa'yo lalong-lalo na ang maman mo dahil ayaw na ayaw niyang mangyari sa'yo yung nangyari sa tita mo dati, remember? Please, kumuwala ka na kay Aldrin. Yun ang pinakatama mong gawin. Maraming salamat, Brenda, sa pakikinig mo araw-araw sa ating mga programa at syempre sa pag-share mo na rin ng sarili mong kwento. Kung kayo po ay may paipapayo kay Brenda, please don't hesitate to comment down below. And syempre, don't hesitate to share this video and like this video. Pagkatapos mag-subscribe ka, mag-click ka ng notification bell. At panoorin mo rin yung mga past videos natin na naka-upload po dito sa ating channel kung hindi mo pa napapanood. At kung may sarili ka ring kwento, please do share your own story. Huwag kang mag-alala, magiging secret natin yan. Email it to mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.